Gagawa tayo ng no-bake na fruity cheesecake. Paniguradong marami kayong stock ng fruit cocktail ngayong December dahil isa ang fruit cocktail na binibigay na discounted price sa grocery or isa sa Christmas package na pinamimigay ng mga kumpanya para sa mga employee. Huwag mo namang gawing fruit salad lang yan, gawin nating no-bake na fruity cheesecake. Oh, Paskong Pasko ang itsura, di ba? And eto na ang ating mga sangkap at dahil fruity nga siya, gagamit tayo ng fruit cocktail. So Del Monte yung gamit kong brand, pero again, pwedeng gumamit ng mga kahit anong brand na gusto nyo. And eto naman yung ating all-purpose cream or all-purpose creamer, again, pwedeng gumamit ng gusto yung brand. So ayan, gawin na natin yung ating crust. Okay, para sa crust natin, very basic lang, yung lagi kong ginagawa. Crush na graham crackers, lalagyan natin ng brown sugar, tapos cinnamon powder. Okay, optional si cinnamon powder. Yung aroma kasi niya and lasa, may contribution. Ayan, so i-mix na natin yan. Tapos ngayon ay lagyan natin ng melted na margarine. Again, pwedeng gumamit ng butter. Tapos mix natin yan ng mabuti. And ayan na siya. Okay, so dito natin siya ilalagay sa springform na pan. Pero again, kung wala kayong springform na pan, ay pwede naman na kahit anong container. Yun lang nga, ay hindi mo siya matatanggal. So again, dudukot-dukot ka na lang. Pero pwede din na lagyan mo ng plastic labo or yung plastic na transparent na medyo makapal. Pwede, hindi cling wrap ha, yung pwede cling wrap. Pero baka mahirapan kayo sa paglagay kasi nga medyo yun, nakikling talaga siya. Pero yung ginagamit ko kasi yung teka, baka meron akong extra. Ganito. Ayan, so ang ginagawa ko ay kinakat ko yan para lumapad siya. Ayan. Tapos, ibuka mo lang sa container na gagamitin mo. And then, kapag nag-firm na yung cheesecake, ay pwede mo na siyang tanggalin. Ito naman, so ito yung belt ng ating springform pan. Ito naman yung bottom niya. Again, naglagay ako dito ng ating cake board para pagtanggal ay diretso na, alam mo, hindi ka na mahihirapan na, kasi kapag dito, natatakot ako magasgasan to. Kasi mumurahin lang to eh. So, okay. Ginawa ko siyang ganyan. Oh, pwede na yan. Okay, and then ngayon ay, ilagay na natin dito yung ating crust. So, ipatag natin ito. I-press lang natin. And eto na siya. So, ilagay natin sa chiller until maging firm siya or until ready natin siyang gamitin. Okay, hindi ko inubos lahat Nagtira tayo dahil ilalagay din natin sa ibang container. So, dito natin siya ilalagay. Kahit anong container pwede. Ito kasi ay pwede syempre maliliit na mga sizes para pwede mong ibenta or pangregalo. Ayan, so kailangan natin na gelatin. Ito ay clear and unflavored. I-soak na muna natin or ibabad natin sa room temperature na tubig. And again, dapat lahat ng grano ng ating gelatin ay dapat basa. Ayan, so iset aside muna natin ito at hayaan nating mag-bloom. Dito naman sa ating bowl ay i-cream natin yung ating softened na cream cheese. So, dapat softened talaga yung cream cheese ha. So, ilabas nyo na muna na mga 2 hours yung cream cheese ninyo. Dahil kapag hindi malambot si cream cheese, ay mabubuo siya. Talagang visible siya kapag minix mo siya sa ating all-purpose cream. Okay, so i-cream na muna natin to. Okay, so, lagyan natin ng mainit na tubig yung ating binabad na gelatin. Tapos ay i-mix natin ito para matunaw ang ating gelatin. Okay, so ito yung fruit cocktail natin. Konti lang yung ating cherry and kung pansin nyo sa fruit cocktail ay mas marami yung pineapple. So, magdadagdag tayo ng cherry. Ayan.
So, kung gusto niyo na may green na kulay, pwede kayo magdagdag ng preserve na mga prutas na kulay green. Yung yung isang type na Del Monte na fruit cocktail, yung imported, may grapes yun. So, may light green na kulay ka kung gusto mo na gano'n. Okay, so ngayon ay ilagay na natin ito dito. Ayan. Oops. Ayun ay, i-whip natin yung ating all-purpose cream. Ayan. So, 500 ml lang yung i-whip natin. So, 2 box ng ating Angel na all-purpose creamer. Okay. So, i-mix natin ito until mag-double ang kanyang size. So, hindi ko na siya pinalitan ha kung ano yung ginamit natin. So, pag cream ng cream cheese, ay yun pa rin. So, again, i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. And, ayan siya. Ngayon ay ilagay natin yung ating cream cheese. Tapos ay maglagay tayo ng kondensada. So, ito yung ating sweetener. Pero kung gusto nyo na asukal, okay lang. Tapos ay i-mix natin ito. And, lagyan natin ito ng vanilla essence. Tapos ay ilagay na natin yung ating tinunaw na gelatin. And, ayan, na-mixan natin. So, ngayon ay ibusan natin ito dito sa ating prutas. Huwag punuin ha, dahil mailalagay tayo na jelly topping. And yes, sobra po yung ating cream cheese na mixture. Patagin natin. Tapos, ilagay natin sa chiller para mag-set or maging firm siya. Ito naman yung ating mga maliliit na container. Tapos, lagyan natin ng ating cream cheese na mixture. Okay, para sa ilalagay natin na jelly sa top ng ating cheesecake ay meron tayong gelatin. Tapos, ito ay tunawin natin sa mainit na tubig. Mix natin yan para matunaw yung ating gelatin. And then, ito yung ating ilalagay para red yung kulay ng ating jelly on top. So, strawberry ito. Pero kung gusto niyo na ibang flavor ng jam, okay lang. Tapos, mix natin yan para matunaw. Okay, eto na siya. Parang kukulangan ako sa kulay. So, magdagdag pa tayo ng red na food color. Okay, optional ha. Ayan. Mas okay na siya. So, palamigin lang muna natin ito ha, bago natin i-boost dun sa top ng ating cheesecake. Ayan, so nag-set na yung cheesecake natin and malamig na yung ating ginawang gelatin or jelly topping. Ibusan natin ito sa ibabaw. Oops. And ibalik natin sa ref para mag-set. And ayan, eto na siya. Nag-set na yung top portion ng ating cheesecake. So, bago natin tanggalin yung belt, ay i-scrape naman natin yung gilid. Pero yung upper na portion lang, wag mo nang isagad. Para lang pagtanggal ng belt ay hindi natin mapunit. So, ngayon ay i-release natin yung belt, pero alalay lang. Para hindi naman mabigla. Okay. And dahan-dahan, tanggalin natin yung belt. Okay, tikman natin. Ayan siya. Ayan, tikman natin. Okay.
Ayan, no? Literal na fruity talaga siya. Kung gusto nyo, feeling nyo parang konti tignan yung layer ng ating fruit cocktail. Pero para sa akin tama lang. Pero kung gusto nyo na dagdagan, pwede naman. And etong pulang-pula na nasa top portion ng ating cake ay hindi siya matapang. And hindi siya yung parang natatabunan yung flavors ng ating cake. So maganda yon, may lasa, very light lang, and pampaganda ng ating cake, 'di ba? Ang ganda niya tignan. Ay nako. Paskong Pasko. 'Di ba? Fruit cocktail, napaka-festive tignan dahil ang daming kulay, tapos pulang-pula. Paskong Pasko. Ang sarap. Again, kung gusto nyo na lamang ang lasa ni cream cheese ay pwede yung bawasan yung ating all-purpose cream. So, sige, gawa tayo. Next time, siguro kailan ba tayo gagawa? I know marami pa akong cheesecake na gagawin. So, yes, sa next na recipe natin ay babawasan natin yung all-purpose cream. Ito kasi alam mo yung malalasahan mo si cream cheese, pero yun nga, hindi masyadong intense dahil dun sa ating all-purpose cream. Pero sige, next time, dahil I know marami dito ang mahilig sa cream cheese talaga. And again, eto ay malaki. Full size talaga yung cake na ginawa natin. Pero pwede na ilagay mo sa mga maliit na container. Yung mga microwavable or clear pack. O yung isa yung ginamit natin na aluminum foil na dish na ganun kaliit. Diba? So, may mas maliit pa doon. So, pwedeng ganon. And kung ayaw nyo naman na fruit cocktail ang gamitin, ay pwedeng kahit anong prutas. Pwedeng peach, or kung gusto nyo pineapple, pwedeng ganon. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!